Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang nasa harapan po natin ay yung imahin ni San Ezequiel Moreno, ang patron dyan po sa kapilya na nasasakop ng ating parokya sa loob po ng parola. Kapisahan ni San Ezequiel Moreno. Yung isang obispo at sinikap na kumbaga maging tagapamagitan, mailapit ang mga tao patungo sa Diyos. Yung kanya pong naging paglilingkod, kung saan atin ding narinig sa ating unang pagbasa na kailangan tayong manatiling naglilingkod sa Diyos kung ito ang ating magiging desisyon. Pinagdidesisyon tayo at kung siya ang paglilingkuran, siya lamang ang paglilingkuran. Wala nang ibang Diyos-Diyosan dapat. Kaya hayaan nyo na balikan natin muli ang ating po mga narinig na mga aral mula kay Kristo upang mas maging malinaw din sa atin kung sino nga ba talaga ang gusto nating paglingkuran. Nung Lunes, ang Ebanghelyo sa umaga, dahil yung gabi ay yung bisperas na ng pag-aakyat kay Maria. Pero sa misa sa pang-araw-araw, ang usapin ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Tinanong ng mga Pariseyo o ng mga ibang tao kung nagbabayad ba sila ng buwis. Kaya inutusan ni Jesus si Pedro na kumuha o manghuli ng isda. Doon sa isda ay mayroong salapi na makukuha. At sabi niya, kunin mo ito, ibayad sa buwis nating dalawa. Bahagi ng paglilingkod natin sa Diyos ay ang atin din namang pananagutan sa pangangailangan ng bayan o ng pamahalaan natin. Kasi yun ay pagiging mabuting mamamayan. Nung Martes naman, sa pagdiriwang ng pag-aakyat kay Maria, ang sabi ni Elizabeth kay Maria, "Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Dito, kung makikita natin, bagamat si Maria ay napili ng maging ina ng Diyos, pero pinili din niya na maglingkod kay Elizabeth o paglingkuran siya. Nung Miyerkules naman, ang tanong ng karamihan, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ano ang dapat gawin? Kung maalala niyo po yung proseso, kausapin mo muna ng sarilinan, pagkatapos kung hindi makinig, magsama ka pa ng iba. Kung hindi pa rin makinig, idulog mo na sa buong konseho o sa simbahan. Kung hindi pa rin makinig, nagawa mo na ang responsibilidad mo. Pero kung makikinig siya, mapapanumbalik natin siya sa Panginoon. Nung Huwebes naman, kung sa usapin ng pagpapatawad, ang tanong ni Pedro, ilang beses ko po bang patatawarin? Ang sagot ni Jesus,
Hindi ko sinasabing 7 beses o makapito, kundi 7 ulit pa nito. Yung hanggang kailan, hanggang ilan, kapag humingi ng tawad, patawarin. Dahil hindi natin mapapatawad ang isang bagay kung hindi naman hinihingi ng tawad. At kahapon, Biyernes, ang sabi po, no, tungkol naman sa usapin ng pag-aasawa o diborsyo, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon sa pasimula. Yung kasagraduhan, no, ng pag-aasawa. Kailangan itong pinaghahandaan, pinag-uusapan, hindi ito basta-basta na lang gagawin. Kasi bilang mag-asawa, ibig sabihin, sabay na kayo, no, na maglilingkod sa Panginoon. Mailalapit dapat, no, yung mga mag-asawa, mas mailalapit ninyo ang isa't isa sa patungo sa Diyos. Kaya nga kung minamahal mo ang iyong asawa, pinaglilingkuran mo siya, pinaglilingkuran mo na rin ang Panginoon. Para laging gano'n, no? Kaya ka nagiging mabuti, gumagawa ng mabuti, kaya ka nagpapakabuting asawa, ay dahil ito ang paglilingkod na nais mo ring maibigay sa Panginoon. Yan, napaka-crucial po, no, na magiging desisyon ng mag-asawa sa pamilya. Kasi kung ngayon, ang sabi ni Kristo, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan. So yung ating po mga nagiging desisyon, kailangan din natin suriin mabuti. Kung ito po ba ay nakakatulong sa mga bata na mapalapit sila sa Diyos o mapalayo sila sa Diyos. Hindi tayo pwede maging selfish o sarili lang natin ang iisipin natin. Kaligayahan lang natin ang iisipin natin. Kundi laging isa sa alang-alang ngayon kung ano ang magiging impluensya natin sa mga bata. Buti dito, no? May mga bata tayo, mga sakristan, dinadala ng inyong mga magulang. Pero iilan lang ito sa dami ng mga bata dito sa lugar natin. Kagabi, no, 11:00 na, naglalaro pa ang mga bata. Nasa kalye. Nandyan pa, minsan nagmumurahan pa. So, nasaan ang mga magulang? Ginagampanan ba ng mabuti ang kanilang mga responsibilidad? Kasi hindi na nga natin nadadala sa simbahan, napapalayo pa natin sila sa simbahan. At huwag niyong hayaan na parang okay na lang na hayaan mo na sila kasi lumalaki naman na, okay na yan. Tandaan niyo, mananagot po tayo sa Diyos. Isa man sa mga bata ang mapalayo sa Diyos, tayo po ang mananagot niyan. Lalo tigid ang mga magulang. Sana po pag-ingatan natin na mabuti ang ating po mga binibitawang mga salita, ang mga naririnig nila mula sa atin. Maging conscious lang lagi, no? Kasi sa panahon ngayon ng social media, lahat napapanood na nila. Wala nang censorship, wala nang humahadlang o nagmo-monitor sa mga bata dahil mas maraming magulang ang tamad, mas maraming magulang ang hindi gumaganap ng kanilang pagkamagulang. Ano po, no? Kung hindi man tayo ang dahilan ng paglapit ng mga bata at patungo sa Diyos, sana hindi po tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen?